Mga ka-Republic, walang masyadong naging paggalaw sa kampo ng Barangay Ginebra ngayong off-season. So far, 2 player pa lang ang nadagdag sa kanilang lineup. Mukhang mas masipag ngayon si Jojo Lastimosa kaysa kay Alfrancis Chua. Napapirma na ng talk and text ang dating Ginebra player na si Kevin Ferrer at isa pang former Ginebra stalwart ang gustong sikwatin ni Jolas, si Christian Standhardinger. Ngunit may isang independent team na tila pumoporma upang i-challenge ang dating malalakas na team. 2 impresibong panalo sa tune-up game ang nagpapatibay sa opinyon ng mga PBA fans na ang Converge ang kupunang babasag sa pamamayagpag ng SMC at MVP groups. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi nangyari ang malaking paggalaw ni Alfrancis Chua para sa Ginebra. Samantalang si Jojo Lastimosa na team manager ng Talk and Text naging busy para i-beef up ang tropang 5G. Isang linggo pa lang ang nakaraan, pinitas ng TNT ang former Ginebra player na si Kevin Ferrer. At agresibo rin ang talk and text na makuha ang isa pang former Ginebra star na si Christian Standhardinger. Bago natapos ang season 49, nakagawa pa ng paraan ang TNT team management na maidispatcha ang kanilang frozen asset na si Mikey Williams kapalit ni Jordan Heading. Malaki ang naging kontribusyon ni Heading sa kampanya ng TNT bagamat kinapo sila kontra sa SMB para makuha ang Grand Slam. Pero si Mikey Williams kahit anino ay hindi nakita sa Converge. Kaya komento ng marami na budol daw ng talk and text ang Converge. Mautak daw talaga si Jojo Lastimosa. But with due respect, iwasto po natin ang opinyon na yan ng marami. Hindi po si Jojo Lastimosa o ang talk and text ang nambudol. Sadya lang pong walang palabra di honor si Mikey Williams. Anyway, kahit ang mga Ginebra fans ay nakapansin sa agresibong player recruitment ng TNT. Gusto raw kasi ng kupuna na muling targetin ang Grand Slam na muntik na nilang napitas nitong season 49. Napagkukumpara tuloy ng mga fans sina Alfrancis Chua at Jojo Lastimosa. Sa nakikita raw nila, mas agresibo ngayon si Jolas. Wala raw masyadong naging galaw ang Ginebra in terms of player recruitment. Si Norbert Torres lang ang napitas ng Gene King sa free agency samantalang nakuha naman sa rookie draft si Sonny Steele. Last season pa nag-start ang pagkuha ni Jolas ng mga former SMC player. Si Simon Inciso pinitas ni Jojo Lastimosa para punan ang backcourt position ng TNT, dating player ng SMB. At nitong huli, napapirma rin nila si Kevin Ferrer, former Ginebra player, at tinatarget din nga ng mga ito si Christian Standhardinger. Bakit daw nagiging habit na raw yata ng talk and text ang pagpitas ng player na dating naglaro sa Barangay Ginebra? Tulad na lang din ni Kim Orin, naglaro sa 3x3 team ng Ginebra. At maraming beses na naging malaking factor si Orin sa pagkatalo ng Gene Kings sa mga nagdaang laro ng 2 kupunan. Marahil alam ni Jolas na may matibay na foundation ang mga player na nanggaling sa karibal nilang team. Sa nakaraang championship series sa pagitan ng Talk and Text at SMB, mainit na pinuna ni Jojo Lastimosa ang maagang selebrasyon sa bench ng San Miguel. Parang ikinapikon ito ng TNT team manager at sinabing dapat makaapat muna silang panalo bago sila mag-celebrate. At nang makuha na nga ng SMB ang win number 4, si Alfrancis Chua naman ang nagpatutsada. Nakaapat na kami, pwede na kaming mag-celebrate, sabi ng SMC Sports Director sa harap ng nagbubunying fans ng SMB. Maliwanag na patama ni Boss Al kay Jolas ang kanyang sinabi. Kung minsan hindi lang mga player ang nagkakapikunan, pati mga team officials ay tila napipikon din sa kanilang counterpart. Kung magtatagumpay ang talk and text na makuha pati si Standhardinger, asahan na lalong iinit ang mga pasaring ng magkabilang kampo, lalo na kung sila ulit ang magkikita sa finals.
Kung finals ang tinatarget ng perennial title contender teams, mukhang hindi na ito magiging sindali ng dati. Dahil bukod sa rain or shine, mukhang handa na ring makipag-agawan sa championship ang Converge Fiber Xers. Base po sa ipinakita ng Telecom franchise sa kanilang mga tune-up games, mukhang ito na yung time na kaya na nilang i-challenge ang malalakas na team mula sa SMC at MVP groups. Tinalo ng Fiber Xers sa tune-up games ang Meralco 109-103 at ang Blackwater 96-77. Maagang nagpapakita ng husay si Juan Gomez Diliano at sa dalawang tune-up games, nag-average siya ng 20 points. May imagine natin ang magiging impact ng 5 Converge player na kinabibilangan ni Justin Baltasar, Justin Aranya, Alec Stockton, Sonny Winston at nadagdag pa nga si Juan Gomez Diliano. Ngunit tayo pakasiguro ng bagong coach na si Pampanga Vice Governor Delta Pineda. Bata raw ang kanyang team, iba rin daw yung may mga veterano at hitik sa karanasan. Pero anong malay natin pasubali rin ng bagong Converge coach? Baka maging pabor din daw sa kanila na mga bata nga ang kanilang mga players. Matagal na rin naman daw silang sama-sama. Kung makapag-a-adjust daw unti-unti at maglalaro ng solid ang kanyang mga bataan, baka nga raw may marating sila ngayong All-Filipino Conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Gilbert Lorenzo. Yes, nababagalan nga tayo. Sa iyo rin, shoutout Balbino Diala. Kasalanan daw ng Hinebra. Sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes. Nasa Saudi ito. Salamat sa panonood, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Salamat, kabayan. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shoutout Rosemary Juan. Maulan na linggo, sabi niya. 2 days po tayong hindi nakapag-vlog. Sa iyo rin, Borlagatan Donald. Shoutout sa iyo, idol, mula sa Singapore. At sa iyo rin, shoutout Alfredo Lacerna Vlog. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula sa Belgium. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.